Good morning. Kasama natin yung ating ex-girlfriend. Hatid lang natin sa office dahil walang carpool. Nandito tayo sa tulay ng C4. Ay, maraming nagja-jogging. At meron na namang checkpoint. Dito tayo sa gilid para mabilis tayo. Hindi pa nakikita sa video. Sabi ko yung ex-girlfriend ko ang kasko. Ex-girlfriend ko. Dito na tayo sa EDSA. Dito natin malalaman kung effective ang NCAP ng MMDA. Yung NCAP yung ibinalik na no contact apprehension policy. So makita natin kung ano ba na bago. Dati hininto na ng MMDA yan O dahil pinatigil. May binago ba sila? Kaya nila binalik o dahil lang sa rehabilitation ng EDSA? Tingnan natin kung maraming sumusunod, saka kung marami pa rin pasaway. Pero ang problema kasi dito, nahaba ng bike lane. Pero wala na, ilan lang yung dumadaan na bike. May nabasa nga ako, ang bike lane is nung pandemic lamang. Sumikat talaga dahil nga bawal magtabi-tabi sa sakyan. Pati angkas dati sa motor, pahirapan. So maraming bumili ng bike, mga bike to work. Pero ngayon, sabihin nyo, mas matibang naman talaga yung mga motor na dumadaan sa EDSA. Kasi sa mga bike, usually pag nagmomotor ako, makikita ko sa bike lane mga 10 o kaya basta mas marami talagang motor. Sana padaanin na mga motor sa bike lane o maging motor bike o shared lane na lang siguro. Ito mo, NCAP hindi nasusunod dito. Ito mo, mga nakapark sa gilid ng jeep. Makita natin sa kanto may illegal terminal ng bus saka jeep, saka yung mga tao mismo ng MMDA na walang pakialam sa traffic, saka yung local traffic enforcers dito. Kung nagbago na, bagay maaga pa, usually rush hour, it's only 6:20, pamaluwag pa. Pero paghapon kasi makikita nyo dito, kaya maya siguro yung mga traffic enforcers ng local government walang pakialam, lalo paghapon. Siguro susunod pag sundo natin dito sa Exco, makikita natin yung nila pagbabago. Dito mo makikita yan pagkahapon. Napakahaba ng pila ng jeep na naka-illegal terminal. Pero yan, mga MMDA sa gilid, wala silang pakialam. Dadaan sa McKinley kasi medyo yung pag Guadalupe, matraffic. Dito tayo dumaan sa McKinley. Kaya para medyo sana hindi traffic kasi nagta-traffic din dito. Pero mas mabilis nito kaysa Kalayaan, Guadalupe. Yan. Hirap lang kasi dito pag rush hour. Sobra. Napakahaba ng traffic.
Alright, dito na tayo. Buti nga hindi umaraw. Maganda-ganda ang biyahe, hindi mainit. So mga 1 hour din yung biyahe namin. Hindi tayo nagmadali. Dito na tayo. Yeah. $220 po. $220. $220. Yung jacket mo, lagyan mo na sa... Okay, baka mamaya mag-cancel si Madam Manay na. Di magka-cancel yun? Di naman nagka-cancel yun. Lagay mo lang. Daming bago para sa pagkain. Eh, yung bag mo pang isa. Take back. Wala akong pera. Bakit? Nandiyan wallet ko. Ayun naman kung wala kang pera. Marami ka naman friends dyan. Wala akong friend. Wag ka mo. Gcash! Ay, Okay na. ingat ah. Okay. Kain ako madami. Singit-singit ah. Bye-bye. Alright, nag-start siya. Kinakabahan ako, baka di mag-start eh. Kasi hindi ko pa napalagay yung binili kong fuel pump kasi nga bumiyahe kong Batangas. Tapos yung mekaniko ko hindi pa busy. So, ito. Balik na tayo ng pauwi na. Pero hindi pala tayo uwi. Kakain tayo. Sasama ko kayong kumain dun sa paborito kong kainan. Isa sa paborito kong kainan. Let's. Yan ang rush hour, 6:45. Kung makikita nyo, talaga. Ang daming sasakyan. At walang dumadaan sa bike lane, tingnan nyo. Walang motor na bumabaybay sa bike lane. Nakita nyo rin naman, walang bike. Diba? Kumpara nyo na lang. Siyempre, i-ratio na lang natin kung ilan yung motor sa bike. Yan ang hindi ko, ewan ko ba sa mga namumuno sa natin, sa MMDA, LTFRB o ano man. Bihira naman kayo kasi kayong mga nakaupo, lagi kayo may hagad. Karamihan sa inyo may hagad or wala kayong pakialam sa babayaran yung penalty kasi napakalaki ng sweldo nyo. Napakalaki ng allowances nyo. Paano naman yung mga gantong bumabiyahe na pang-araw-araw lang yung kikitain? Hindi nyo kasi nararamdaman eh. Sumunod na lang tayo. Hirap na.
Kahit, Mahala kung yung mga overtake kung minsan gusto may mga engkap, baka hindi naman. Usually lang naman, red light, yung bike lane. Alam ko, yun lang eh. bike lane. Bike lane, motorcycle lane. Pero yung pagsingit, di pa naman. Ha? Hindi naman. Hindi naman. Basta yung bike lane. Motorcycle lane. Motorcycle. Aray yung mga stoplight. Basta may motorcycle lane, dapat sa motorcycle. Doon ka lang ka, oo. Pag hindi, 5,000. Ay, nakatabi tayo sa stoplight. Ba't daw ako, parang tatanong siya, ba't ako huminto? Eh, luwag-luwag. Yun nga, meron tayong NCAP na pinatupad ng MMDA na naman. Yun nga yung, nasabi ko ba kanina, nagtataka ako dati. Dati pinatigil yun eh. Kasi may mga problema. Ngayon, binalik nila nang wala naman pagbabago. Wala naman silang binago. Saka sa pagkakaalam ko, kung correct me if I'm wrong, alam ko may kaso pa yan sa Manila, itong Manila City Hall, dati meron din yan eh. Alam ko may kaso eh, dahil ibinigay nila sa private company yung karapatan ng panghuhuli, parang ganon. So, pa-update na lang pa-comment na lang kung mali ako, kung naayos na ba yan, kung na-resolve na ba. Kasi hindi ko nabalitaan. So, dito na tayo sa Arroceros. Yung bridge na papuntang Quiapo. Kasi dito sa Manila yung kinakainan ko. Dating mura, ngayon mahal na. Medyo mahal na. Pero masarap kasi. Pang madalang naman ako kumain dito. Minsan kasama ko si Mrs. pagka kumakain dito. Ngayon ako na lang muna. Ayan, dito na tayo sa Quiapo. Si Capital Church. So, nandito na tayo. Pares Mami House, sa Retiro, the original. Pero hindi original yung nakalagay sa kanila. Yun yung pinakamasarap na pares. Alam ko kung meron pang lalaban dyan. Dito tayo kakain. Masarap din rin dito yung mami. Kaya lang, baka hindi ko maubos, mami and siopaw. Kaso baka hindi ko maubos eh. Kaya mag-ano na lang tayo. Yung pares mismo. So, yun lang po. Magandang umaga. Tapos na tayong kumain. Hindi ko na naipakita, nahiya ako mag-vlog. Excuse me, mag-vlog dun sa kasi may mga katabi ko. Sa isang lang, nagbago na uli sila ng presyo. Nung huling kain ko dyan is 160 yata. Ngayon 180 na ang pares beef. So may tumasa naman sila. So yun lang. Check ko na lang mamaya kung may dadaanan pa tayong interesting. Pag wala na, bye-bye na. Daan na rin pala tayo dito sa hanap tayo ng gulong. Alam ko meron ditong mga original din naman, pero mas mura ang presyo kasi nga yung siguro yung budget sa pwesto mura lang.
tayo maghanap. Kasi nandito rin naman tayo sa area. Sayang yung ano, sayang ang panahon. Wala nang dumadaang trend dito, nawala na yung release. Yun lang, medyo sarado pa yung mga... Yan, bukas na. Kuya, may mga gulong. Ano lang, 15 lang, pang city lang, Honda City. 185, 65, 15 ba? Bago, meron. Magkano isa nung ganon? Magkano ba Yokohama? Sa Yokohama natin, 4.2. 4.2. Pagka Dunlop, 4.5. mas mahal pa lang Dunlop. Ano mas tahimik doon sa dalawa? Halos parehas lang. Wala nang humawas yan. China, kung gusto, ilang piraso magkailangan? Inisip ko nga kasi kung dalawa lang muna. Pag Ako din na slave use na ganlo. paapat, Kapal pa. magkano? Okay. Tignan ko muna. Saka anong expiration? Di ba may expiration yan? Sa akin kasi tumagal ng 8 taon. Yan, 3 piraso yan. Tatlo. Makapal pa. Dalawa lang naman kailangan. Sobrang pangang isa. Nasa magkano po yung ganyan? Kahit 1.8 na lang isa niya. Oh. Makapal naman yan. Mga kailan kaya ang expiration na po? 23 yata yun, 24. Expired na. Ibig sabihin niya, sa safety, Ano? ginawa. Ginawa. Yung expiration. Hindi gusto ko pa mag 1.8. Nagamit mo 8 taon yun sa'yo. Kaya, Kahit 5 lang, no? kahit pwede Pwede na. So may idea na tayo. Magkanong gulo ngayon? 4.2. Yokohama, Dunlop is mas mataas eh. So, mamimili na lang tayo sa dalawa. Balik tayo sa isang araw para mabili natin. Yung ino-offer niyang 1.8. Kaya dalawang makapal pa na gulong eh. Dalawang isip ako eh kasi almost 2,000. Malaki ba titipid? Yung matitipid lang. Baka kunin ko yon, lalagay ko sa likod. Para 4 na yung mabili. Bahala na. Pag-isipan ko muna. Check ko yung gulong ko kung expired na ba yung sa hulihan. Kasi alam ko, yun yung huling binili ko eh. So, let's go home. Good morning, everyone. Magandang araw po sa lahat. Ingat po lahat. Bye-bye. Peace out.